Tatay, kaya mo pa, huwag kang susuko. Lalabas ako para maghanap ng makakain. Magising ka na. Diyos ng lahat ng hayop. Ang lamig, ang lamig. Kulang na ang damo sa pugad. Nanay, gutom ako. Nakakabahala. Naririnig ko ang maraming tunog. Naririnig kong nagsasalita sila. Mga field mouse at mga sparrow. Tatay, hintayin mo. Pupunta si Nyan para maghanap ng karne. Hindi ko hayaan na magutom kayo. Ako. Si Wang. Huwag mo akong patayin. Anong pangalan mo? Sige, bibigyan kita ng pangalan. Ikaw ay kulay abo. Tawagin na lang kitang dakilang abo. Ako ang hari ng mga lobo. Ngayon, pinipisil ako ng 3 taong gulang na bata at tinatawag na Gray Gray. Gray Gray. Alam mo ba kung saan makakahanap ng mga kuneho? O mga manok? Lanan. May lagnat ang tatay ni Nyan Nyan. Hindi siya kumain ng maraming araw. Si Nyan Nyan ay maghahanap ng karne para sa kanya. Si Xiao Wang. Sige, umakyat ka. Dadaling kita para maghanap ng karne. Sugod. Sugod, malaking gray. Kuya, nandito ka na. Nakakita si Nyan Nyan ng pagkain. Nyan Nyan. Yun ay isang lobo. Ikaw. Hindi ka kain ng malaking kulay abo. Ang tatay ay sobrang init. Pwede bang gamutin ng karne ang lagnat? Kuya, magluto ka muna. Babalik si Nyan Nyan saglit. Hindi pwede. Sa labas. Si Gray. Sa kaliwa. Bilisan mo. Hahaha. Bye-bye. Ang bango ng laway mo, ang sarap. Ang ice marrow at silver orchid ay nakakagamot ng lahat ng lason. Nakakatanggal ng masamang init. Nadapuan si nanay ng lason. Matapos ang 3 araw, natagpuan namin siya. Hindi makalimutan si Nyan Nyan. Ito ang ibinigay ni Baybay para kay nanay. Bilisan mo at iligtas si mama. Nyan Nyan, mag-isip ka ng ibang paraan. Nailigtas mo ang buhay ni Xiaobay. Isang damo, ano yon? May isa pang nakatagong reserba si Xiaobay. Ahahaha. Xiaobay, ikaw ang pinakamaganda. Kuya, bilisan mo. Ito ay makakapagpababa ng lagnat ni Lolo.
Maraming bagay ang dumarating mula sa kabila. Uminom ka ng sabaw, Lolo. Buka ng bibig. Yan. Kuya. Gising na si Lolo. Kampo, sa tingin mo, kumusta? Saan ang galing ang mga ito? Si Nyan ang nakahanap. Kalangitan ng mga bituin. Alagaan mo ng mabuti ang nakababatang kapatid mo. North Wilderness Grey Wolf. Ang hari na nagmamando sa lahat ng nilalang sa North Wilderness. Si dakilang abuhit ay kay Nyan. Hindi naman nakangagat. Ako ay naging Diyos ng digmaan sa loob ng 30 taon. Hindi ko pa kailanman nakita ang mga lobo sa hilagang dako na nanginginig ang buntot. Ito si Little White. Tinulungan niyang maibsan ang lagnat ng tatay ni Nyan. Neo. Ano bang nangyayari? Mag-isa si Nyan na lumabas para maghanap ng makakain. Napayapa niya ang dambuhalang lobo ng hilagang disyerto. Nanghiram siya ng pagkain sa mga marmot. Nailigtas niya ang isang mink na putol ang paa, at nagdala siya ng yelo at pilak na halamang gamot. 7 taong gulang pa lang ako nang kilalanin ako ng 3 pangunahing sekta bilang henyo ng siglo. Samantalang ang kapatid kong si Nyan ay tinuring na isang sanggol na walang talento. Madaling tamed ang nag-isang lobo. Isang pindot sa palad, nagpagaling ng naputol na binti. Lumapit ka. Hindi galit ang itay. Naiisip ng itay na may pagkukulang sa'yo. Walang espiritu si Nyan mula ng isilang. Pinalaya sa hilagang lupa. Sa daan ng pagpapadala. Hindi siya umiiyak o nagwawala. Nang makarating sa Beihuang, siyang masunurin tulad ng isang anino. Nang umalis si Xinghe, hindi siya maingay. May lagnat ako. Hindi siya nagwawala. 3 araw na walang pagkain. Hindi man lang siya umungol. Galit na galit ako sa langit at sa lupa ng 3 taon. Pero ni minsan hindi ko siya nakita ng maayos. 9 na taon at kalahati pa lang siya. Ito ang batang anino na 3 taon at kalahati. Nakasakay sa lobo. May dalang mink. Hinila niya ako pabalik mula sa pinto ng kamatayan. Walang galit si Nyan kay Itay. Hindi kasalanan ni Itay na siya ay nagkasakit. Kasalanan ng mga masamang tao ang lahat. Sing, nandyan. Tungkol sa iyong kapatid na babae. Huwag ipaalam sa sinuman. Ang kapangyarihang ito ay hindi isang biyaya. Kapag lumabas ang balita, wala na kaming mapupuntahan. 3 buwan mula ngayon pagsusuri ng tagsibol. Darating ang mga tagasuri. Ano ang mga tagasuri? Mga tao na ipinadala ng masasamang tao. Hayaan mong kagatin sila ni Xingrang. Hindi pwedeng kumagat. Hindi pa ito ang tamang oras. Isang araw. Babalik tayo. Gusto niyan ng karne. Huwag agawin dahui-hui. Iyan ay isang dragon. Isang sinaunang halimaw na natagpuan sa yelo sa loob ng libu-libong taon. Ito ay unti-unting nagigising. At hindi kailanman umalis ang kanyang paningin sa bahay na gawa sa lupa. Hindi kailanman umalis sa batang natutulog, na humahawak sa damit ng kanyang ama. Ay. Napakabanta ng mga bagay sa ilalim ni Xiao Wang. Maliit na kuting. Dito ka. Yan, tutulungan kita. Matagal na akong naghihintay ng 1,200 taon. Dugo ng mga hayop. Lumilitaw tuwing 1,000 taon. Sa wakas, nakuha na rin kita.
1,000 taon na lamok. Diyos na hayop noong sinauna. Kahit anong nag-aral ay mapapahamak kapag nakita ito. Maraming salamat sa iyong pagtulong, maliit na Panginoon. Madulas at malamig. Pero ang presyo ay napakataas. Hindi kayang ilagay ni Anyan sa bahay. Ang malaking insekto ay naging maliit na insekto. Ako'y tinatawag na Zuyuan. Zuzu. Pwede na. May isa na namang dumating. Mas nakakatakot ito kaysa sa pinagsama-sama namin. Umuwi na tayo. Ngunit hindi alam ni Yan Yan. Sa sandaling lumabas ang dragon mula sa yelo. Sa direksyon ng Beihuang. 1,000 taong selyo. May lumabas na bagay. Sabi. Direksyon ng hilagang dako. Bumagsak ang 1,000 taong tago. May mga palatandaan na nagigising ang mga sinaunang halimaw. Tinuturo ng mga bituin ang tama. Ito ay patungo sa Ice Lake sa Hilaga. Yung tago ay 1,200 taon na ang nakalipas. Ito ay gawa ng mga makapangyarihang tagapagtanggol ng One Beast Sect para supilin ang isang halimaw. 1,000 taong malamig na ahas. Malamig na ahas na 1,000 taon. Malamig na ahas na 1,000 taon. Paano biglang naputol ang selyo? Hindi ko alam, mahal na Ginoo. Sa katunayan, ang selyong iyon ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 500 taon. Maliban na lamang kung may panlabas na puwersa na nakialam. At ito ay isang napaka-espesyal na kapangyarihan. Hilagang dako. Shen Pujon. Selyo ng 1,000 taon ay nabasag. Anong kinalaman nito sa isang ipinatapon na salarin 3 taon na ang nakalipas? 3 taon na ang nakalipas, inakusahan si General Shen Pujon ng rebelyon. Nahatulan ang kanyang pamilya. Pinaslang ang buong pamilya sa hilagang dako. Sinuri ko ang mga ebidensyang iyon. Puno ng mga butas. Napakasimpleng pagkakamali. Parang tinik ang bagay na ito. Na tumusok sa puso ko ng 3 taon.
Magpadala ng tao sa hilagang disyerto. Isang espiya. Huwag gisingin ang mga sundalong nagbabantay. Gusto kong malaman ang eksaktong kalagayan ng selyo sa Yelong Lawa. Meron pa ba? Kung buhay pa ba sina Shen Pojun at ang kanyang pamilya? Tatay, may nakatingin sa labas, binabasa si Nyanyan. Nakaitim na damit, nakamaskara. Nakatago sa ilalim ng niebe. Walang masamang intensyon. Pero palaging nagmamasid. Itim na mata. Hindi gagamit ang patron ng mga espiya, sino kaya yon? Kaya namumuhay sa malamig na niebe ng hilagang dalan. Na hindi agad natutuklasan ng mga asong gubat. Ay tiyak na isang bihasang tao na higit sa ika-4 na antas. Sa buong daking. May karapatang magpadala ng ganitong tao sa hilagang dalan. Maaaring si Zhu Xuanli. O si Xiao Yan. Kung tao siya ni Zhu Xuanli. Hindi. Si Chancellor Zhou gusto kaming patayin. Diretso siyang magpapadala ng mga mamamatay tao. Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon sa lihim na pagmamasid. Halos gusto na niyang mamatay agad kami. Hindi na siya mag-iwan ng buhay para mapanood pa ng dahan-dahan. Ay. Iyan ang rehente. Xiao Yan. Maraming mga tanong sa kasong ito. Dapat itong muling suriin. Sa huli, hindi nakapagpabalik si Xiao Yan. Nailad na ang selyo ng huling emperador. Nailabas na ang utos ng emperador. Kung muling susuriin, ito ay pagtanggi sa utos. Huwag mong gisingin ang mga ahas sa damo. Hayaan mong makita ng lihim na mata. Anong tinitingnan? Tinitingnan kung buhay pa tayo. Kung sulit ba tayong gambalain ni Xiao Yan sa susunod niyang hakbang? Sino si Xiao Yan? Isang napakahusay na tao. Maaaring masama siya. Maaaring hindi rin. Zhu, kung ang taong iyon ay masama, kaya mo bang lunukin siya ng buo? Mga mortal sa isang maliit na lugar. Kahit 1,000, hindi pa sapat para sa mga puwang ng ngipin. Yun. Tatay, huwag kang mag-alala. Kung sakaling man lang na mga has siyang manakit sa amin, ipapainom ni Nyanyan kay Zhu ang pagkain niya. Yung undercover agent ay nagtagal sa paligid ng bahay lupa ng buong 5 araw. Sa loob ng 5 araw, nakita niya ang isang lalaking may putol na binti na nakasandal sa kahoy. Habang dahan-dahang kumikilos sa harap ng bahay lupa gamit ang kahoy na tungkod. Bagamat mabagal ang galaw niya, pero bawat galaw niya ay puno ng mga bakas ng militar na nakatatak sa buto. Nakita niya ang isang payat na kabataan na nagpuputol ng kahoy, nagluluto ng gamot at nag-aayos ng damit. Ang kanyang mga galaw ay tila hindi katulad ng isang 15 taong gulang na bata. Nakita rin niya ang isang 3 taong gulang na batang babae na nakadapa sa niebe, na nakatutok sa isang grupo ng mga marmot. Ang mga marmot ay talagang maayos na nakapila. At nagdadala ng isang bunton ng mga tuyong prutas papasok sa yelo sa likod ng bahay. Tahimik na umalis ang lihim na tagapag-imbestiga. Mabilis na bumalik sa kabisera. Bale, pinag-aralan ni Xiao Yan ng paisa-isa ang bawat salita. Nakakatuwa. Xiao Yan. 3 taon na, nakatutok ka pa rin sa patay na aso ng Xiao family. Ipapadala sa Northern Wilderness kay Zhao Heng. Sabihin mo sa kanila na walang maiiwan sa pamilya Shen. Sabihin na ang mga nagkasala sa paglaya ay pinapalaya ng walang awa. Walang palalampasin. Mula nang madiskubre ang mga lihim na mata noong nakaraang beses. Araw-araw na gabi, magpapalabas si Nyanyan ng mga bantay. Ilang mga hamsters ang nakaupo sa mga snow pile sa paligid ng lupaing bahay. Nagpapalit-palit sila sa pagbabantay. Napakagaling magpasok ng dilim ang mga hamsters.
Kaunting galaw ng hangin ay magdudulot ng matinis na alarma. Hahaha. Magdala ng 20 tao na may mga busog at panghampas. Biyahe tayo bukas ng umaga. Tapusin bago magliwanag. Sa madaling araw, dumating na ang alarma. Isang marmot ang tumalon mula sa yelo na nagbigay ng matinis na sigaw. Kasunod nito, ang pangalawa at pangatlong marmot ay sabay-sabay na nagalit. Ay! Tatay, maraming tao ang dumating. Dalhin mo ang kapatid mong babae sa likod ng pader. Tumakbo patungo sa yelo. Ikaw, tatay. Ako na ang bahala. Tatay. Mag-isa ka lang. Hindi umaalis si Nyanyan. Nabasag ang binti ni tatay, hindi makatakbo. Nabasag ang espiritu ng kuya, hindi makalaban. Ano ang silbi ng pag-alis ni Nyanyan? Ay! Zuzu, sinabi mo na kaya mong lunukin ang 10,000 mortal. May 21 na dumating sa labas. Sapat na ba ito para punuin ang iyong mga puwang sangipin? Mga insekto lang ang mga ito. Isang pag-ubo lang ay kaya na. Ngunit maliit na Ginoo. Ngayon, ang aking espiritual na lakas ay hindi pa bumalik. Ang aking tunay na anyo ay kayang magtagal ng kalahating minuto lamang. Sapat na ang kalahating oras. May utos si Shen Pujon, ang punong ministro Zhou. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Isang madilim na gintong liwanag, ang sumiklab mula sa direksyon ng lupaing bahay, na nagbigay liwanag sa kalahating kalangitan. Isang napakalaking pulang gintong higanteng ahas. Ang nakahambalang sa itaas ng lupaing bahay. Tumingin mula sa itaas kay Zhao Heng at sa iba pa. Nabitiwan ni Zhao Heng ang kanyang pangkurba na tabak sa takot at nahulog ito sa lupa. Lahat ng 21 kabayo ay nawalan ng kontrol. Isa-isa, nahulog ang mga mangangabayo mula sa kanilang mga kabayo. Sa oras na ito, isang malamig na simoy ang sumabog mula sa bibig ni Zuyuan. Humampas sa lupa. At nagyelo ang mga tao sa lupa. Hilaga. Zhao 叔叔，你打了念念的爹爹，抢了念念的汤汤。 Ngayon ay muling papatay sa pamilya ni Nyanyan. 念念的家人， Hilaga. 沈家 Mga tao ng Shen. 他杀 Hindi siya matatapos. Ang baho. 臭 General, Regent, pakiusap bumalik kayo sa kabisera.
Bakit kami ibabalik ng regent sa kabisera? Sabi ng prinsipe. 3 taon na ang nakalipas, maraming katanungan ang kaso ni General Shen. Patuloy siyang nakangalap ng ebidensya sa likod ng mga eksena. Ngayon, mayroon ng 7% ng ebidensya. Kulang na lang ang personal na pagbalik ng mga sangkot sa Beijing para magpatotoo. 7% noong 3 taon na ako ay dinakip. Ang ebidensyang peke ni Zhu Xuanli ay 100%. 7% laban sa 100%. Sa tingin mo sapat na ba ito? Ngayon, isa na akong walang silbi. Paano ako makakabalik sa kabisera para magpaliwanag? Sa pamamagitan ng isang tuhod na nakaluhod sa Golden Hall. Sa tulong ng prinsipe. Sabi niya, may utang siyang katarungan sa general. 3 taon na ang nakalipas, hindi niya naawat ang utos ng emperador. Kulang ito sa kanyang tungkulin. Ang katarungan na ito, ay siya mismo ang magbabalik. Tatay, si Premier Zhu ba ang masamang tao na nagdala sa atin dito? Kung palagi tayong manatili dito, hindi ba niya patuloy na ipapadala ang mga tao para patayin tayo? Kaya ba nating makipaglaban? Hindi natin kaya. Gusto ni Yan na bumalik sa kabisera. Gusto ni Yan na dalhin si tatay at kuya pabalik para manakot. Dito na lang tayo maghintay na may masamang tao na pumunta. Mas maganda kung tayo na lang ang magbawi. Huwag nang habulin ang mga naghihirap. Kahit ang sugatang hayop ay nakikipaglaban pa. Ako si Shen Pojun, napilitan ng maging isang dukhang kriminal. Kung ganon, lihan. Sige na. Sa ngayon, ang buhay ni Shen Pojun ay nakasalalay sa kamay ni Xiaoyan. Kung totoo ang sinasabi niyang makatarungan, ang buong pamilya ni Shen ay susunod sa kanyang utos. Kung manloloko siya sa akin, si Shen Pojun ay gagawin ng lahat kahit ang huling hininga niya. Kailangan din na gumuho ang kanyang palasyo sa kabisera. Huwag mag-alala, General. Hindi kailanman nagbibirong wangye. Lanan. Hehe. Gusto ni Yan na kumain ng tanghulo. Aalis na si Yan. Kumain kayong mabuti. Walang labanan. Walang tamad na paghuhukay, naiintindihan ba? Babalik si Yan para tingnan kayong lahat. Hawakan mo ang daliri ko. Dito ka na lang sa Beihuang, Dahuihui. Itaga mo sa bato. Ha, inan. Tatlo taon. Nandito sila ng 3 taon. Ang bango, mas mabango kaysa sa Beihuang. Itay, anong kulay ng tanghulo sa kabisera? Pula. At ang inihaw na pato. Ginto ang kulay. Gusto ni Yan ng 1-0 pirasong tanghulo. Hehe. General. May isang grupo ng mga tao, mga 30 sa 5 milya sa unahan. Nagtataas sila ng watawat ng hilagang hangganan na pagsubok. Nagtatayo sila ng checkpoint. Zhao Heng. Hindi sigurado, pero ang pagsubok na unit ay nagtatayo ng checkpoint sa daang ito. Hindi ito maaaring maging pagkakataon. Ang utos ng punong ministro ay talagang mabilis. Lanan. May paraan si Yan. May mga masasamang tao sa harap ni Gray Gray na humaharang. Pumunta ka at tawagin ang ilang kaibigan na tumakbo mula sa mga dalisdis sa magkabilang panig. Hindi kailangan mangagat. Maglibot lang sa paligid ng kanilang kampo. Mas marami, mas mabuti. Mas malakas ang ingay, mas mabuti. Xiao Baybay, pumunta ka sa unahan para mag-imbestiga. Tingnan mo kung gaano karaming tao sila. Anong itsura nila? Bumalik ka at sabihin kay Yan. Nagtatrabaho ako bilang isang lihim na gwardiya sa ilalim ng regent sa loob ng 15 taon. Nag-aasikaso ng mga scout. Maglagay ng posisyon. Suriin ang sitwasyon ng kaaway. Kaya kong gawin ang mga ito kahit nakapikit. Ngayon, pinapagawa ito sa akin ng isang 3 taong gulang na bata. Isang lobo at isang weasel ang gumawa nito. Lanan. Zuzu, matulog ka na. Hintayin mo na lang na matapos ni Dahuihui at Xiao Baybay. Muli kitang tatawagin para takutin. Hindi nila alam. Ang laban ay pinamumunuan ng 3 taong gulang na bata. Ang pagsalakay ay tahimik na nagsisimula.
10 sa harapan. 8 archer sa kaliwang dalisdis. 12 sa kanang gubat ng mga kabalyero. Mas marami ang mga daliri ng kuya kaysa kay Nyan Nyan. Ang mga archer sa kaliwang dalisdis ay may nakamamatay na atake. Ang harapang hadlang ay isang pain. Ang mga kabalyero sa kanang pakpak ay para sa pagsunod. Pinaikot mula sa 3 panig. Naiwan ang daan pabalik. Pipilitin kaming umatras sa hilagang lupa. Ako ang bahala sa 8 archer sa kaliwang dalisdis. Walang kailangan. Nandyan na si Dahi para tawagin ang mga kaibigan. Magsisimula mula sa kanan ng gubat. Ang mga kabayo ay takot sa mga lobo. Magkakaroon ng kaguluhan ang mga kabalyero. Harapin ang mga hadlang sa daan. Papalitan ni Nyan Nyan ang mga insekto. Hehe, nakagat niya si Tito Zhao noong nakaraan. Ngayon, muling kakagatin. Hindi na nila kayang humadlang sa daan. 8 tao sa bundok sa kaliwa. Zuzu, hindi mo kailangang lumaki. Lumipad ka lang at umikot sa ibabaw ng mga ulo nila. Ramdam ba nila ikaw? Ang kapangyarihan ng dragon ay hindi nasa katawan kundi sa espiritu. Kung ako'y lilipad at humihip ng hangin, siguradong ang 8 insekto ay matutumba at iiyak sa lupa. Itim na damit, Tito, ikaw na lang ang bahala sa pagmamaneho. Naiayos na ni Nyan Nyan. Sundin mo ang sinabi niya. 15 taon na sa ilalim ng takip. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng isang 3 taong gulang na bata na nag-uutos sa laban. Ming Ming. Hawakan mo ang kabayo, hawakan mo ang kabayo. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Naramdaman ko na sa kaibuturan ng aking kaluluwa. May isang sinaunang takot na ganap na nagising. Na nakaupit sa aking lahi. Na hindi ko kayang labanan. Nasaan ang tao? Tumatakas na siya. Mukhang tapos na ako. Nakasulat ng malinaw ang utos ng Chancellor Zhou. Walang natira. Ngayon, umalis na ang tao. Berde ang damo, berde ang damo. Nakita ni Nyan Nyan ang berdeng damo. Si Nyan Nyan at ang kanyang grupo ay dumaan sa maraming panganib. Sa wakas, nakarating sila sa istasyon ng kalsada bago magdilim. May tao dito. Ang mga binti ay pangalawa na lang. May natitirang bakas ng ipinagbabawal na teknik sa iyong mga ugat. Parang may gumamit sa iyo ng basag ugat na pako. Naranasan mo na ang basag ugat na pako. Kilala mo ang basag ugat na pako. Ang tatay ko rin ay naranasan yon. 5 taon na ang nakalipas, siya ang gobernador ng Kinan. Iniimbestigahan niya noon ang kaso ng katiwalian ng pamangkin ni punong ministro Zhou. Kinabukasan, hinila na siya papasok sa madilim na kulungan. Nakataga ang mga piraso ng pulso. Itinapon sa labas ng bayan sa lugar ng mga walang libing. Patay na ang tatay ko, pero buhay pa ako. Nag-aral ng medisina, naglakbay sa iba't ibang lugar. Nais lang makahanap ng lunas para sa mga epekto ng piraso ng pulso. Dahil may 3 piraso rin ako. Kung kaya mong makita ang mga bakas ng piraso ng pulso.
Dapat ay nahulaan mo na kung sino ako. 3 taon na ang nakalipas, ang mandirigma na si Shen Pojun ay nahatulan. Sa daki, lahat ay nakakaalam. Nang dumaan ako sa Beihuang, narinig kong buhay pa ang mga pinarusahan. Nais ko sanang makakita ng pagkakataon. Hindi ko akalain na dito ko siya makikita. Mayroon akong espesyal na panggamot para sa mga nabasag na ugat. Ngunit makakapagpagaan lamang ito ng 3%. Kuya, ang gamot mo ang baho. Mapait ang gamot, tawag dito ay amoy masama. Hindi ito masakit, pero pareho lang ang dahilan. Sa ugat ni tatay, may 3 itim na bara. Hindi makalusot si Nian sa init niya. Kuya, kaya ba ng amoy mo na ito na amoy masama? Anong itim na amoy? Nakikita mo ba ang loob ng ugat? Ah. Mas mainit pa si ate kumpara sa pangit mong amoy, di ba? Hindi possible yon. Ang ointment ni General Shen na pampabalik ng buhay, gamit ang kanyang kakayahan. Kayang ibalik ang 50% ng bisa. Gamit ang gamot. Biglang nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga sundalo ng patrol sa istasyon. Tungo sa Tongwei, muling papalapit ang krisis. Ah. Ako ay isang manggagamot sa daan. Isang tao mula sa Kinan. Ito ang aking tauhan na naglalakad. Ito naman ang pasyenteng may hiwa-hiwang binti na aking napulot. Kasalukuyan ko siyang ginagamot. Saan nanggaling ang batang ito? Hilagang Ermin ng disyerto. Yu! Andito na naman ang masasamang tao para hulihin si Nian Nian. Huwag niyong kunin si Xiao Bai ni Nian Nian. Iyan lang ang tanging kaibigan ni Nian Nian. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Kung tatakutin niyo pa siya, makikipag-away talaga ako sa inyo. Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak, malas yan, umalis na. Tama ba ang pag-arte ni tatay? Totoo ang nasa unahan. Peking pag-iyak ang nasa likuran. Magaling. Hindi lang ang patrol unit ang gagamitin ni Zhu Xuanli. Mas malakas ang kanyang mga pribadong sundalo kaysa dito. Ang lambak ay puno ng put. 53 na elite ng madilim na Scorpion. Nandito para sa huling pag-asa ng pamilya Shen. Tatay, may tao. Sobrang dami ng tao. Mas marami pa kaysa sa tatay, kuya, ate, at ang tiyuhin na nakabihis ng itim na pinagsama-sama at pinarami ng 1-0. Paano ang tibok ng puso? Dumadagundong parang tumutugtog ng tambol. 53 na pangalawang antas hanggang ika-5 antas. Yung nangunguna, pinakal ng pangalawang antas. Ito ang madilim na Scorpion. Pribadong sundalo ni Zhu Xuanli. 53 na tao. Sa harapan, hindi kayang talunin. Sinasabi ni Nian Nian sa'yo. Niu. Hindi makikipaglaban si Nian Nian sa kanila. Hayaan silang mag-away mag-isa. Ay. Punong-puno ng mga ahas ang paligid. May kalaban sa kabilang panig. Ang Grupo 1 at Grupo 2 ay magkaisa sa direksyon ng pulang usok. Paalam, mga masamang tito. Huwag na kayong bumalik next time. Yung mga ahas nyo at mga signal na usok. Anong nangyari? Walang anuman. Sa tingin ko, medyo kawawa si Zhu Chengxiang. Sek. Hindi kayang gawin ng Shen family yan. Sino ang tumutulong sa kanila? Hindi pa muling nabubuhay ang Diyos ng digmaan. Tiyak nang walang takot si Baby. Sa blooded na daang ito pabalik. Sino ang tunay na manghuhuli?
Ginoo. Ang madilim na Scorpio ni Zhu Xuanli ay nasira ng higit sa kalahati. Hindi na siya magpapadala ng ganitong antas ng tao. Hindi. Ano? Siya mismo ang mag-aasikaso sa kabisera. Hintayin tayong makapasok. Pupunta pa ba si Nian Nian? 还去吗？ 爹爹， Itay, hindi kayo mamamatay sa gutom dahil kay Nian Nian. 年年答应 Nangako si Nian Nian 我 sa'yo. Ang taas ng pader na ito. 比北 Mas mataas pa kaysa sa mga bundok ng Beihuang. 3 taon ng pagpapatapon. 3 taon ng pagkatago. Ang pintuang ito ng kabisera na sumipsip ng napakaraming buto at dugo. Sa wakas ay muling magbubukas. General Shen, matagal na tayong hindi nagkita. Hari ng Regent. Yung pagkakataon noong nasa palasyo ng ginto. Naalala mo pa ba, prinsipe? Ang tito mong ito, maganda naman, pero mukha siyang seryoso. Pero mukhang masungit. Hindi ba siya masaya? Ikaw si Shen Yan Yan. Hindi tinatawag na Shen Yan Yan si Yan Yan. Tinatawag lang siyang Yan Yan. Tatlong araw mula ngayon, magdaraos ang Emperatrice ng 100 Flowers Banquet. Ang apo ng punong ministro Zuna si Zijinse ay magdadala ng isang pribadong selyo sa salusalo. Sa mga dokumentong may selyong iyon, may 3 kopya ng peke ng mga dokumento ng pamilya Shen, ng mga orihinal na ebidensya ng rebelyon. Xiao Yan. Gusto mong ipasok ang isang 3 taong gulang na bata para magnakaw ng lihim na selyo. Kung makuha, kunin mo. Kahit hindi makuha, walang problema. Nian Yan. Yee. May isang salusalo sa loob ng 3 araw. Maraming masasamang tao sa loob. Pupunta si Nian Yan. Si Nian Yan ang pinakamagaling sa pagharap sa masasamang tao. Lene. Ginoo. Puno ng panganib ang 100 Flowers Banquet. Pumasok si Nian Yan na hindi akma sa lugar. Wala man lang siyang apelyido na maibigay. Baka naman ito'y isang batang ligaw na nakuha sa kalsada. May apelyido si Nian Yan. Ang apelyido ni Nian Yan ay Shen.
Lane. 来人， Tawagin ng tao para bigyan ang batang ito ng mainit na 给这孩 tsaa. 子倒杯热茶。 Puway. Mahal na Emperatrice, may insekto ang iyong tasa ng tsaa, Ginoo. Ginoo, ay ang sama ng pakiramdam. Pa. Ayaw ko nang uminom pa. Ay. Naku, Linen. Suyet. Ate, patawad. 对不起。 Tinatanggap ang utos, Chang Jishu Yongjing. Tinatanggap ang utos mula kay Chang Jishu Yongfen. Tinatanggap ang utos mula sa langit. Tinatanggap ang utos mula kay Majishu. Tama na, huwag mong hawakan ang aking palda. Tawagin ng tao, isara ang pinto. Isang batang hindi kilala ang pumasok sa bayhuwayan. Kailangan kong mag-ingat. Umiiyak ako, utos ito. Mula kay Emperatrice Dowager. Si Nian ay gustong pumunta sa banyo. Nahihiya si Nian. Gusto niyang pumunta mag-isa. Hintayin mo, tumalon ka mula dyan. Bilis, babae, bumalik ka agad. Kailangan nating makabalik bago sila makapasok. Ay. May daga. Tulong. Nakatakas yung bata. Isara ang lahat ng labasan sa kanlurang bakuran. Malaki na tumakbo si Gray. Uncle Xiao, narito na ang iyong selyo. Hahaha. Sumakay na. Lanan. Ngayon ay may mahalagang usapin ako. Pagpaparatang kay Chancellor Zhu Xuanli. Peke na utos militar. Pagsisinungaling sa mga bayani. Panlilinlang sa hari. Ano ang maipapakita ng selyo? Sino ang nakakaalam kung ito ay ninakaw? Pagsisinungaling at paninira. Rehente. Walang ebidensya. Hindi lamang selyo ang dala ng hari.
Itinalaga ng langit, si Chang ay may mahabang buhay at talino. Si Chang ay may mahabang buhay at talino sa dinastyang ito. Tugma ang mga marka ng selyo. Tugma ang taon ng papel. May 7 pagkakaiba ang sulat kumpara sa mga archive ng 6 na departamento. Ang mga pribadong selyo sa mga dokumentong ito ni Punong Ministro Zhu ay talagang iyo. Si Shen Pujun ay itinalagang pangunahing salarin sa pagsasabuatan. Ang pag-alis sa lugar ng pagpapalayas ng walang pahintulot ay isang parusang kamatayan. Tawagin ng tao. Ang batayan ng hatol ng naunang emperador ay ang mga peking dokumento na ito. Kung ang mga dokumento ay peke, hindi magiging wasto ang paratang. Paano tayo makakapag-usap ng parusang kamatayan? Shen Pojun, hindi ka namatay. Zhu Xuanli. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Malakas na binasa ng kagalang-galang na tagapamahala ng dali ang dokumento. Parang mga tabak ang bawat salita. Ang mukha ni Zhu Xuanli. Maputla na parang papel. Mga matandang opisyal at mandirigmang kawal. Nang sabay-sabay na yumuko. Sumasang-ayon ang lingkod. Kung siya ay isang traidor. Ako ang unang hindi maniniwala. May narinig na hindi tamang mga hakbang sa labas ng palasyo. Ang taong hindi dapat narito sa korte ay pumasok sa gitna ng bagyo. Gamit ang peking dokumento, pinahamak mo ang aking ama at ikinulong siya. Pinapalo mo ang aking ama sa mukha ni Tito Zhao. Pinadala mo ang mga masamang tao para patayin ang buong pamilya namin. Naalala ni Nyan Yan. Walang nakalimutan. Nabasag ang binti ng tatay ko. Nabasag ang espiritual na ugat ng kuya ko. 3 taon kaming kumain ng ugat ng damo sa hilagang lupa. Nang 3 araw na walang makain si Nyan Yan. Nasa kabisera ka, kumakain ng masasarap na pagkain. Sinira mo ang buong pamilya namin. Aaminin mo ba ang iyong pagkakamali? Ito ay isang pagsasakdal mula sa isang 3 taong gulang na bata. Tulad ng kidlat na pumapalo sa pagkukunwari ng korte. Mas epektibo pa kaysa sa 100 na petisyon ng impeachment. Sobrang nakakainis. Inang Emperatrice, tulungan mo ako. Wala nang silbi ang piyesa. Ang naglalaro ng chess ay walang pag-atubiling iniwan siya. Zhu Xuanli. Pandaraya ng utos militar. Pagbubintang sa mga merito. Pagkakaroon ng lihim na ahas. Pag-atake sa mga nagkasala sa paglisan. Bawat isa ay sapat na para sa buong pamilya mong mapatay. Binibigyan kita ng isang marangal na pagkakataon na aminin ang iyong nagawa. Aking tinatanggap ang aking pagkakasala. Tatlo araw mamaya. Pinto. 5 araw ng muling pagsasaalang-alang. Gilid. Hahaha, ang laki ng bakuran. Mas malaki ng 100 beses kaysa sa mga bahay na lupa sa Hilagang Dako.
Nya. Hahaha. Iyok siyaw.爹爹， Tatay, hindi na ba tayo kailangang bumalik sa 是不 Beihuan? 是不用回北荒了？ Hindi na. Dito na ang tahanan. 爹爹， Tatay, 念念说 sabi ni 过 Nyan 的 Yan, 念念不会 hindi 有 kayo 人 papabayaan ni 回 Nyan 的 Yan. 念念 Nagawa ni Nyan Yan. Ang malamig na hangin ng Northern Wilderness ay napigilan sa labas ng pinto. Kakainin lang nila ang kanilang tagsibol na nagsisimula pa lang.